Good evening, sir. My name is Christopher Odoya from BSIT 3J. Ito po yung activity ko sa inyo this midterm. Create dashboard sa page sa Laravel. Then yung una pong gagawin, sir, is gagawa ko muna ng Laravel app sa PowerShell. Then tapos ko na rin po yan makagawa na ako ng Laravel app. Then next is pag nakagawa ka na ng Laravel app is pupunta ka naman sa database. Then gagawa ka ng database. Then copy ko lang po, sir. Ayun sa sir, bali ito yung database. Then create. Then successful na po siya, sir. Ito na po siya. Lumabas na sa ating localhost. Then pagtapos niyan is pag nakagawa na tayo, buksan na natin yung file natin na ginawa. So, ito siya. Ito, nakakalagay na po siya. Then, open po natin yung Visual Studio file. Then, natin folder. Open po natin dito sa htdocs. Ito, open lang po natin ito. htdocs. Yan. Then, pagkatapos po natin ma-open yan, pupunta lang tayo sa .nb file. Then, may papalitan lang po tayo, which is yung database name. Papalitan po siya. Papalitan po natin ng DoyaDB or kung anong pangalan po nung database na nilagay nyo. Then, punta ka sa .nb. Punta ka sa, hanapin mo dito yung Laravel. Ito. Laravel, papalitan mo siya ng yan. And pag napalitan na is control S na natin. Save. Control save. Then, balik tayo dito. Then, pagtapos po nun, doon, gagawa na po tayo. Magkikreate po tayo ng model and migration. Ito po yung kanyang code. Ay, yung code niya. Then, balik tayo dito. Then, punta po tayong terminal. Yung terminal. Yan. Then, paste lang po natin yung code yung dyan. Then, yan po. Lumabas po yung dalawa. Successful po. Then, click lang natin tong tignan natin. Ito. Ito po, table. Then, click. And may papalitan lang po tayong code dito sa table, sa code na to. And kukunin lang po natin to. Naka-ready na po kasi sa akin dito. Public. Copy natin ito. Public. See? Then, yan. Public to, no? Dito. Tapos kukunin natin to. Tanggalin lang natin. Okay. Public. Ito lang siya. May namamana. Si Soba to, si Soba. Napatay kami ni Soba. Araw. Upal yung araw boy. Natin ito. Ito na, Bansi. Dito lang. Then, Excited ka nila. yan. So, okay na. Napalitan na. And control S lang. Pag na-control S nyo na, next nyo naman is magra-run po kayo ng migration. So, open natin yan. Ito tayo sa ito na lang ulit. Terminal. Migrate. Yan, done na po siya. So, done na lahat. Then, next is pag na-migrate na natin, kikreate po tayo ng controllers. Bale,
gagawa tayo ng dalawang controllers, yung register, then the login controllers. So, copy po natin yung code. Copy, and okay, ulit dito. Medyo pa. Ano lang. Then, paste. Then, enter. So, yun po, lumabas na successful po na nakagawa. Pagtapos natin yun is register. Open lang natin yung register. Yung gagalaw dito. Adoya register controller. Adoya register. Ito, copy lang natin to. Yan. Then, papalitan natin yung laman ng code niyan. And, ang ipapalit naman natin dyan is ito. Namespace, ito, dito. Hanggang ito. Yan. Copy natin yan. Then, Control A, Control B. Ilang ako mimina kasi naka-14 Lang din naka-copy. Kaya na nakukuha. So, ulitin natin. Wait lang. Safety first. See. Yan. Pag nailagay na natin yan, save natin. Pag na-save na, next naman is open natin controllers. Tapos punta naman tayo sa Odoya Login Controllers.php. So, ito po siya. Saan ba yun? Ito, login. Then, click natin to. Ganun din. Kung anong ginawa natin sa una, may papalitan din tayo. Then, tuloy natin yung code na ito. Yan. Copy. Then, paste. Oras na. Napalitan na po. Then, pag napalitan na natin yung code, Control S lang natin. Pag na-save na po natin, next natin, pupunta po tayo sa apps and models po. Tayo sa apps. Apps. Models. Apps. Models. Then, so nakalagay po dito is Odoya registers. So, pupunta po tayo dito sa Odoya register.php. Then, papalitan po natin tong laman niyang code. Then, ang papalit natin is ito. Kunin natin itong code na to. Copy. Balik dito. And paste natin dyan. So, pag napalitan na yung code, sir, is copy. I-save nyo lang. Pag na-save nyo na, then, next step na tayo. Yun, kikreate po tayo ng blade. Create blade view. So, pupunta tayo sa resources, views, tapos click natin to. Or, copy na lang din. Copy. Resources. Resources. Yan, resources. Tapos, view. Tapos, right-click natin yan. Mga server New folder, then Control B natin. Control G natin. Wait. Naglalito po ako. So, punta tayo sa resources, view. Okay. Resources, view. Tapos right-click. New file. Kunin natin to. Control C. File tayo. Control B natin, then enter. Yan, nakagawa na po tayo ng Odoya register.blade.php. Then, pagtapos nating may ano yun. So, may code na rin ako dito, sir. Simple lang siya. So, copy natin siya. Bale, HTML code lang siya. Ang laman. Then, copy. Paste natin dito. Okay na, sir. Pag na-paste na, save natin. Pag na-save na natin, so, next step naman tayo. Punta ulit tayo sa view resources. Tapos, login. Gagawin ulit, baka gagawin natin tong Odoya login.php. So, resources. Okay.
i-right click lang ulit natin yung folder, yung file, and Control V. Hindi natin nakuha to. Kukunin pala natin. Kukunin natin to, Control C, right click, yung file, Control V. Then, ang gagawin naman natin, kukunin natin tong code dito. Hanggang dito siya. Copy natin yung code. Then, paste ulit natin dito. So, pag na-paste na, save na natin. Hindi ko pa ito na-save. Register. Wait. May babalikan lang po ako, sir. Ito, medyo may nakalimutan po akong part. Pero, okay na po. Mga ano. Copy natin yun. Yes. Yan. Control S. Yun lang po yung nakalimutan kong part. Pero, okay, goods na po yan. Then, yung last natin, nagawa na natin to, no? Sir, is, nakagawa tayo ng login. Mas na-save na rin natin. So, ako mini na yan. saan na yung login natin? Kunin mo to, Fritz. Ako mamimila. Kunin mo, Fritz. Ito, natapos na natin. Nakopy na rin natin yung code. Then, next step nyan is, punta ulit tayo sa resources, view. Tapos, gagawa tayo ito. Gagawa ulit tayo ng new file. Ang pangalan niya, dashboard.plate.php. Bali, ang ginawa ko, sir, is tatlo. Odoya, login, then yung Odoya register. Tapos, may dashboard siya. Ito, sir. So, copy natin yan. Then, punta ulit tayo dito. View, right click, new file, and paste natin yan. Bali, apat na siya, sir. Yung welcome blade, nagdagdag lang po tayo ng tatlong file, which is register, login, and dashboard. So, kunin lang po natin yung code ng dashboard. Copy natin yan. Then, pag na-copy, paste natin dito. Then, Control S. So, okay na, sir. Ganyan na po siya. Then, next natin is middleware. Gagawa po tayo ng middleware. So, i-run lang po natin yung code na yan. So, sa terminal, yung terminal, Control V, enter. Then, successful po, created successfully. Then, ang gagawin po natin is, i-open po natin to. Bale, pupunta kami sa HTTP middleware. So, pupuntahan ko lang to. So, click ko lang to, click. Then, edit ko lang po yung laman niya, ay papalitan ko ng code na ito. Yan. Copy. Then, Control A, Control S na. Pag natapos na po yan, pag na-save na natin, pupunta tayo sa ito, kernel.php. So, next natin gagawin dyan, tayo sa app. Tapos hanapin natin yung ano ba na pangalan nun? HTTP. Hanapin po natin dito yung HTTP. Ayan, HTTP. Tapos punta tayo sa kernel. Pag napunta na natin yung kernel, then ang gagawin natin, ito, pupunta po tayo sa app, HTTP middleware, and pupunta natin tong ito. Kukunin po siguro, ano natin yan. Ayusin lang po dito. Protected. So, kakopy lang po siguro natin ng code. Idadagdag lang sa code dito. So, ayan. So, ayun. Medyo,
ito may papalitan lang po pala. So, mali ako. So, ito kukunin ko 'to. Ito papalitan ko 'to sa protected, then 'yan. So, okey na, napalitan na, control S natin. Then 'pag na-save natin is define routes. So, punta ako sa sa routes, tapos punta ako sa web. So, pupunta ako sa routes, hanapin natin yung routes dito, routes, 'yan. Tapos pupunta tayo sa web.php, then 'pag nakapunta ka na sa web.php, um, 'yan 'no, nakapunta ka na do'n. So, ko-copy mo 'tong code nito hanggang dito, 'yan. Copy, then saan yun? Dito. Ito, itong tatanggalin natin 'to lahat, then control V, 'yan. Ay hindi, mali. Ano ba 'yun? Use, siguro lahat, control C, sunod na yung okey na. So, 'pag nailagay na natin 'yan, control S natin, and 'pag na-save na natin 'yan sir is, ang gagawin natin is run and test. So, ira-run na po natin siya. So, copy natin 'tong code dito, control C, then mag-new terminal lang tayo sir para medyo mas malinis naman yung terminal. Then, 'yan, PHP and serve. Then lumabas na yung link nung ano, nung ating server, then click lang natin. Sir, bale ito na po siya sir. Dito na po lumabas yung login at password. So, 'pag magre-register ka, ito naman sir, click mo lang yung register. So, balik tayo, ay mag-register muna tayo. So, ako sir magre-register ako is, may Odoya. Then yung email ko sir is odoya@gmail.com. Then ang password na gagamitin ko sir is 126123456. So, puwede niyo siyang ma-view, 126, then confirm lang 123456, kung tama. Then, 'pag natapos na, register na natin sir. So, lumabas dito sir is registration successful. So ita-try po natin kung tama ba yung so ila-login ko lang itong Gmail na yan ginawa ko, then yung password 12345 6, then try natin sir kung gagana. Check muna natin kung tama yung 1 2 3 4, then login. Sir bale ito na po siya, nandito na po tayo sa dashboard kasi, successful po siyang nakapag-login. Then 'pag pupunta po tayo sa database niya, pupunta tayo sa DB, lalabas po lalabas na po dito sa lalabas po dito registers. So may naka-register na pong isa. So Odoya, then pangalan Odoya, Gmail niya odoya@gmail.com, then so on po. So bale yun lang po sir. Then, thank you po. Bale ganyan pa lang po kasi wala po siyang CSS, hindi ko pa po nalagyan. Pero soon po lalagyan po. Thank you sir.